Hello po sa lahat. Welcome back to my channel. So, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si Giselle, OFW dito sa bansang Taiwan as a caretaker. So, this is a continuation of my previous vlog about dun sa first employer ko. So, bali yung first employer ko, actually, first employer, yung first alaga ko, tumagal ako doon ng 9 years. So, sa 9 years na yon hindi lang naging isa yung employer ko. Bali, lumipat kami nung alaga ko. Una dun sa bunso niyang anak na lalaki. And then, dahil nung nagbalak silang lumipat ng bahay, so habang ginagawa pa yung bahay, inilipat naman kami doon sa pangalawang anak ng alaga ko. So, yun, doon naman ako nagtagal ng mga 1 year lang. Mga 1 year lang mahigit. Hanggang sa magawa lang yung bahay. So, yung experience ko naman dun sa pangalawang anak ng alaga ko is kakaiba. Kasi first dating ko to sa Taiwan, so syempre, wala akong di ba, ka-idea talaga. Pero yun ngayon sa una kong employer, okay naman. And then, nung nalipat ako dito sa pangalawang anak, ayun, medyo iba. Pero kasi itong pangalawang anak is nakikita ko na nakakasama ko na, kasi pag may mga pumupunta naman siya dun sa bahay nung isang anak. Kaso nakilala ko na nga siya na mahilig siyang uminom ng alak. So talagang parang yun na yung niya, bisyo niya tsaka manigarilyo. And then, yun na, nung lumipat kami dun, syempre hindi na mawala sa atin pag lasing tayo. Parang laging mainit yung ulo, gano'n, palasigaw. Gusto niya laging perfect yung mga ginagawa mo, gano'n. So, dumating sa time na natatakot ako sa kanya kasi talagang sumisigaw siya tapos kailangan pag tinawagan niya yung mabilis, paano kung nasa second floor ka tapos inaalagaan mo yung may ginagawa ko dun sa alaga mo, syempre hindi ka agad makakababa, di ba, yung mga tipong gano'n. Tapos, basta gano'n siya. Mahirap siyang kasama. Siguro kasi nga matanda na rin. Tapos, pero yung trabaho naman dun sa pangalawa is mas okay. Hindi mo din masasabi. Kasi, mas maliit yung bahay, third floor lang. Tapos, ang nililinis ko lang dun talaga palagi is yung um, first floor. Kasi yung first floor nila parang siya, bilihan ng mga gamot ng mga herbal medicine, mga gano'n. Nagtitinda kasi ama dati nun, yung alaga ko. Tapos ipinasa niya na dun sa anak niya na yun. So, kaya yun, kailangan lagi, syempre, malinis. Tapos yung second floor yung second floor, yun naman yung parang pinaka kusina. Tapos yung kwarto namin ni ama. Tapos yung third floor yung dun sa babae. So, hindi rin naman ganun kaselan, tsaka kahirap linisin nyo, kaya okay lang din. Pagkatapos nun, petex naman na, ganun. Kasi yun nga, pag dumating na yung babae, hindi na ako makagalaw. Takot na ako kasi lagi niya akong tinitingnan, ganun, mga gagawin mo. Pero, sa totoo lang, okay din naman siya. May pa rin, may puso pa din. Siguro talagang dahil palainom lang siya, ganun, lagi lang siyang lasing, kaya ganun siya, ganun yung niya, naging ugali niya. Pero nararamdaman ko sa kanya na mayroon siyang may pakialam siya sa akin, na basta meron pa rin kahit paano. Minsan nga, nagpunta kami ng night market, may binili pa siya sa akin jacket kasi malamig na nung time na yun. Tapos wala akong masyadong, mga pangginaw pa nung time na yun. Ayun, binilan niya ako. Syempre, di ba yun? Nakakatuwa. Appreciate ka pa kahit pa paano, di ba? So, ayun. Tapos, meron silang, yun nga yung herbal medicine. And, parang every Wednesday and Saturday, yun, maraming bumibili. Kasi meron silang parang mga, ano ba tawag? Parang grupo ng kumaga sa atin, kunyari is, worship, ganun, prayer, worship, diba may inaatinan tayo, ganun. Sila ganun, may grupo din sila. Tapos, ayan, every Wednesday may parang meeting or parang ganun. Tapos, yun, bibili sila ng gamot, ng herbals,
bibigyan sila ng ano kung iinom, paano nila inumin, mga tipong gano'n ba. Tapos dito is, almost hindi naman pero madalas weekly. Ayun gusto ng anak niya na laging igagala yung matanda para kahit papaano. Kaso alam mo ang hirap din dito sa employer na 'to. Kunyari gusto niyang uminom sa gabi, 'di ba? Isasama niya kaming lahat. Kaya kakain sa labas, kakain ka ng dinner sa labas, may kasamang inom na 'yon, gano'n. Tapos pati ako pinapainom. Nung time na 'yon, pabor naman sa'kin kasi siyempre may problema ako nung time na 'yon sa Pilipinas. Kaya kahit papaano nakakatulong. Kasi pag-uwi namin tulog na, gano'n. Ayun. Ayun, gano'n lang. Tapos nun, bumalik na ulit kami dun sa lalaki. Ayun, nung lumipat na kami dun sa lalaki, 'di ba yung una nilang bahay is hanggang 5th floor. Pero nung lumipat kami, pinaliit nila hanggang 3rd floor na lang. So, medyo nabawasan yung trabaho ko. Pero, nadagdag dun yung mga pusa, kasi may alaga silang pusang dalawa. Nung bago ako, hindi yun kasama sa routine ko. Sila nagpapakain nun, lahat. Pero, nung start na nung sa second ano ko na, kontrata, ayun, binibili niya na ako na ganitong oras kakain yung ano pusa, papakainin, ganyan. So, sa akin naman okay lang kasi hindi rin naman gano'n kahirap. Tsaka mabait na yung ano, pusa, parang umamo na rin sa akin. Kaya ayun, okay lang din naman. Kaso, dumating yung pagkakataon na wala ng pera yung alaga ko. Kasi nung first 6 years ko, lahat ng gastos, yung alaga ko yung nagbabayad, hindi yung employer, hindi yung anak, hindi rin yung manugang. So, lahat yon ano ng alaga ko. Kaso, syempre, yung alaga ko matanda na wala ng trabaho, maliit lang naman yung pension na pumapasok sa kanya. So, hindi sapat. So, ayan, hanggang sa hindi naman totally naubos, pero kaunti na. Umunti na ng umunti. So, sabi niya, hindi niya na kayang magbayad. Kaso, yung anak niya, ang lalaki, ayaw din. Ayaw din na sila yung magbayad sa akin. Pero dapat kung tutuusin, di ba? Kasi sa kanila ako nagtatrabaho. Nililinis ko yung buong bahay nila. Yung matanda, hindi ko naman masyadong naasikaso yun. Paligo, ano lang yun noong una eh. Ganun eh. Tapos, hindi na nga. So, no choice. Sinabi nung alaga ko dun sa isa niyang anak, dun nga sa huli, sa panganay. Pumayag yung panganay na siya magbabayad. Pero ang gusto ng panganay, dun kami titira. Of course, syempre, ikaw magbabayad eh. Gusto niya, syempre, bahay nililinisin ko, di ba? So, ganun. Ganun yung nangyari. Yun nga, no choice kami, lumipat kami. Pero ayaw talaga nung alaga ko dun. Kasi nga, alam na nila kung paanong magtrato ng caretaker yung mga yun. Dahil dati kumuha na sila dun sa sa manuga, ay sa ano ba yan? Sa magulang nung lalaki, yung asawa. Kaya yun. And ayun nga, hindi nga nagkamali yung alaga ko. Yun. From first floor to 5th floor, ayun na naman kami. Tsaka hindi. Mas malaki yung bahay nito. Kumbaga kung halimbawa is 60 square meter yung regular. So, doble nun, ganun. So, bali 120. Kasi tatlo yung sasakyan nila eh. Kasya yung tatlong sasakyan dun sa garahe, sa garahe na, sa garage. Hindi, ang laki, di ba? Oh, tapos, lahat yun, tatlong sasakyan. Hindi ko naman siya as in hinuhugasan, binabasa. Pero ganun din. Kasi, mahirap linisin yung sasakyan, lalo na hindi mo babasain dahil matigas yun. Mas lalong matagal tsaka mahirap, diba? Tapos ibabacuum mo yung loob, ganun. Tapos nun, hindi naman yung buong bahay every day. Kunyari, first floor is Monday, ganun. And then, ayun, hanggang mabuo mo yung hanggang 5th floor. Tapos,
Yung paglilinis naman okey lang. Ang masaklap dun, yung bedsheet nila gusto niya weekly. Grabe grabe sa linis sa ano, weekly niya gustong nilalabad. Eh, may bata dun, may apo sila, nandun nakatira yung dalawang apo. So, pati yun, yung higaan nun. So, sa isang linggo, dalawang bedsheet yung lilinisin mo, plus yung ipapalitan mo, plus yung sa alaga ko pa, di ba? Oh, tatlo lahat yun. Yun yung regular. Eh, pag dumating pa yung mga anak, may tatlong anak yun eh. Minsan nagkakasabay yung bakasyon doon. So, sa isang linggo, inaabot ng ilan? 5, 6 na bedsheet yung lalaban mo. Eh, kahit sabihin mo may washing machine, mahirap pa rin, mabigat pa rin. Di ba? Kasi weekly, nakakapagod gusto. Tapos, magluluto ka pa. Although, gabi lang naman silang kumakain lahat ng sabay-sabay. Sa tanghali, dalawa lang kami ng matanda. Pero kahit na, ano ba rin, pagod pa rin yun, di ba? Tapos, hindi lang yun. Yung mga damit, pinapaplansya niya. Kasi yung sa una, hindi siya nagpapaplansya ng damit. So, isasampay mo lang ng maayos, okay na. Dito, hindi. Kasi siguro yung lalaki, ano, mahilig, may mga inaata lang silang mga formal talaga na meeting. Business, ano kasi, businessman. So, kaya siguro, yun, kailangan mo talaga din plansyahin. Kaya yun, ang sakit sa kamay kapag namamlansya ka. So, ayun nga, nagkaroon ng problema yung kamay ko dito. May lumalabas dito na buto. Hindi naman totally lumaba. Ay, yung, alam mo yung nakakapamo na siya dito. Dito na siya. Pero ngayon, ano eh, hindi na. Hindi ko na siya nararamdaman. Tsaka hindi na siya masakit. Dati, lagi itong kumikirot. Tapos, lagi siyang namamanhid. Madaling araw. So, yun. Ganun yung nangyari. So, pero ano, okay din naman. Medyo mabait din naman yung amo ko. Nakakasahod naman ako sa tamang oras. May pagkain din naman ako 'pag lumalabas kami pareho naman ng pagkain. Kaso medyo ano, paano ba, kuripot or strikto sila sa pagkain, gano'n. Kumbaga yung kasi nakalagay sa kontrata is 3 times a day, almusal, tanghalian, hapunan. So yun lang talaga yung, binibigay nila. So kunyari kumain sila ng dessert, ng prutas, yun hindi na yun kasama. Kung gusto kong kumain, kailangan ko na siyang bilhin sa sarili kong pera, so gano'n. Pero yung alaga ko, yung matanda si lola, yun binibigyan ako nun. Kaso nga 'pag nandun yung anak siyempre ayun, iwas. Kasi nga siyempre magkaiba sila, eh, gano'n. So gano'n yung nangyayari and ayun nga, sa araw-araw ang dami-daming trabaho. Nakakapagod tsaka hindi kasi yun kasama sa, pinirmahan ko talagang kontrata. Ang nakalagay kasi sa kontrata is, dun lang talaga naka-focus sa matanda. Maglalaba ka, magluluto ka, pero yung sa matanda lang, as in magluluto ako sa'min ng dalawa, maglalaba ako, damit namin dalawa. So, yung buong bahay hindi talaga siya kasama. Tapos 3 pa yung sasakyan na nililinis mo, 'di ba? So, kaya yun. Tapos ang sahod ko is ano lang, nasa 17 pa nun minimum. Tapos nung nagtaas yung sahod dito ng, tinaasan na mismo ng gobyerno, hindi pa ako nun kasama kasi meron iba kasi dito halimbawa, this year ng June. So yun lang, kung sino lang yung sakop dun sa new contract, yun lang yung makakasama sa pagtaas ng sahod. Eh, dahil sa kaka-start ko lang ng panibagong, kaka-renew ko lang. So kaya yun, hindi ako kasama dun sa pagtaas pa, 'pag natapos ko pa yung another contract dun sa bagong, renew, dun pa ako mag-i-start. Eh, di ang tagal pa nun. Eh, ang hirap, eh. Ang hirap talaga ng trabaho, pagod, lagi ang sama ng pakiramdam ko, ang sakit ng katawan ko. Kaya dun sabi ko dun sa agent ko, baka puwedeng magpadagdag. So, pumayag naman sila na maging 20. Kaso yun nga nung natapos na yung kontrata ko, nagpapadagdag ulit kami ng 1,000 kasi nakalagay naman yun sa kontrata, puwede kang dagdagan ng 1,000 kada, finish mo ng contract, kada renew. Kaso ayaw na niyang kasi medyo ano nga siya pagdating sa pera. So, kaya yun, napilitan na talaga akong lumipat. So, tinapos ko lang yung kontrata ko dun and then yun, umalis na ako kahit na
ayun, nalulungkot ako kasi napamahal na talaga sa'kin si lola kasi nga 9 years, ayun, 3 contracts ko sa kanila, kaya yun. So, ayun gano'n yung nangyari sa first, alaga ko na meron akong tatlong, naging amo. So, so dito ko na siya tatapusin. Thank you for watching and sana ay mag-subscribe kayo, like, and mag-comment na rin kayo kung anong gusto niyong ibahagi ko for the next vlog. Thank you everyone and bye-bye!